Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ang tahanan ng mga nakakakilabot, mahiwaga at kababalaghan na mga kwentong Pilipino. Ngayong gabi, may dala na naman akong isang kwento ng kababalaghan at katatakutan. Isang kwentong tumatalakay sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita. Pero nariyan, nagmamasid, naghihintay. Ang kwentong ito ay hango sa mga bulong-bulungan mula sa Bukidnon, sa isang tahimik na bayan na nililigid ng kabundukan, taniman at ang matandang tulay na ngayon ay may kakaibang alamat. Kaya mga ka-amazing, humanda na kayo dahil sisimulan na natin ang kwentong pinamagatang Tulay sa Kapatagan. Sa bayan ng Kapatagan, isang payapang lugar sa Bukidnon, may isang lumang tulay na nagsisilbing daan ng mga estudyante pauwi mula sa eskwela. Kahoy ang katawan ng tulay, may kalawang na ang bakal na alulod. At tuwing hapon, hinahaplos ito ng ginintuang liwanag ng araw sa kanluran. Isang pangkaraniwang hapon noon, naglalakad ang mga estudyanteng sina Alingawngaw, Pia, Noel at ang pinakabata sa grupo si Elaine pauwi mula sa kanilang paaralang tinatawag na Kapatagan Elementary School. Masayahin si Alingawngaw. Tinatawag siyang ganoon dahil malakas siyang tumawa at magkwento. Si Pia naman ang tahimik pero matalino, habang si Noel ang palaging nangungulit at tagakwento ng mga kababalaghan. Si Elaine, 6 na taong gulang, ay baguhan pa lamang sa paaralan. Nakakatakot talaga, yang tulay na yan, ani Noel habang pinapalakas. Ang boses, may sabi ang lolo ko, may engkantong nagbabantay dyan. Ayaw nila sa kulay pula. Sabay tingin kay Elaine na may suot na pulang jacket. Tigilan mo nga si Elaine, sabat ni Pia. Baka maniwala yan. Ngunit napansin nilang si Elaine ay biglang tumigil sa paglalakad sa gitna ng tulay. Nanigas ang katawan nito at unti-unting napaluhod. Elaine, tawag ni Pia habang lumapit. Biglang bumagsak ang katawan ng bata at nawalan ito ng malay. Nagkagulo ang mga bata. Tumakbo si Noel pabalik sa baryo para humingi ng tulong. Pagdating ng mga guro, mabilis na dinala si Elaine sa klinika ng paaralan. Ilang minuto ang lumipas bago siya muling dumilat. Nanginginig, umiiyak at paulit-ulit ang sinasabi. Ayaw ko na ng kulay pula. Ayaw daw nila. Ayaw nila ng pula. Nagtaka ang guro nilang si Ma'am Rosalie, isang veteranang guro na tubong Kapatagan. May kutob siya na may koneksyon ito sa isang lumang kwento tungkol sa tulay. Sa silid guro, kinusap niya ang kapwa guro na si Sir Benny, na mas matanda at mahilig magtago ng mga lumang record ng baryo. Sir Benny, may bata akong estudyante na nawalan ng malay sa tulay. Nung magising siya, sabi niya, ayaw daw nila ng kulay pula. Tumigil sa pagsulat si Sir Benny at seryosong tumingin kay Ma'am Rosalie. Rosalie, hindi pa ba sinasabi sa inyo ni Kapitan Ramon ang nangyari rito noon? Tanong nito, mababa ang boses. Anong nangyari? Tanong ni Rosalie. 20 taon na ang nakalipas, panimula ni Sir Benny. Isang batang si Lorena ang natagpo ang walang buhay sa mismong gitna ng tulay. Suot niya noon ang pulang bestida. Walang nakitang sugat. Walang dugo. Pero ang mga mata niya nakadilat at parang nakatitig sa wala.
Hindi na iyon inimbestigahan. Ang sabi ng matatanda, galit ang mga bantay ng tulay sa kulay pula. Mula noon, naging tahimik si Ma'am Rosalie. Sa araw ding iyon, pinatawag niya ang mga magulang ni Elaine at mahigpit na pinayuhan na huwag na itong pagsuutin ng anumang pulang kasuotan sa tuwing dadaan sa tulay. Ngunit ang kakaiba, simula ng insidente, gabi-gabi nang nagigising si Elaine, sa gitna ng gabi, umiiyak. Sinasabi niya, may boses na bumubulong. Ibalik mo ang pulang isinusuot. Samantala, sa kabilang baryo, si Mang Tibor, isang albularyong may kakayahang makakita ng hindi nakikita, ay nakaramdam ng kakaibang puwersang gumagala sa hangin. Habang naglalakad siya malapit sa palayan, may nakita siyang anino sa ilalim ng tulay kahit tanghaling tapat. Isang babae, nakapula, nakalutang at ang mukha wala. Kinabukasan, muling pumasok si Elaine sa eskwela. Tahimik siya habang naglalakad, ngunit mapapansing lumingon-lingon ito habang tinatahak ang daan patungo sa tulay. Wala na siyang suot na pulang jacket, pinilit ng kanyang ina na palitan iyon ng kulay bughaw. Pagdating sa tulay, nag-alinlangan si Elaine. Biglang humawak siya sa kamay ni Pia. "Pia, huwag mo akong iiwan, ha?" Ngumiti si Pia kahit may halong kaba. Hinding-hindi, sabay tayong tatawid. Pagkatawid nila, napansin ni Noel na may naiwan sa gitna ng tulay, isang piraso ng pulang tela. Yumuko siya at kinuha ito. "Uy, jacket ni Elaine ito ah." Biglang humangin ng malakas. Napalingon silang lahat. Parang may aninong tumakbo sa gilid ng tulay. Pati si Pia napakapit kay Elaine. "Uwi na tayo," sabi ni Noel, sabay takbo. Lahat sila nag-unahan sa pagtakbo papalayo sa tulay. Sa bahay ni Ma'am Rosalie, binuksan niya ang isang lumang baul. Doon, nakatago ang mga lumanyang aklat tungkol sa mga engkanto, duwende at mga espiritong naninirahan sa kalikasan. Isa sa mga pahina ay may guhit ng isang diwatang tagapagbantay ng tulay. Isang babaeng may mahabang buhok at suot na pulang saya. Sa gilid nito, nakasulat, "Huwag gambalain ang kanyang lugar. Igalang ang kulay na kanyang sinusuot. Ang sinumang magdala ng kaparehong kulay ay tatawaging mananakop." Napabuntong hininga si Ma'am Rosalie. Alam niyang kailangan niya ng humingi ng tulong. Kinabukasan, pumunta siya kay Mang Tibor. "Mang Tibor, kailangan ko ng tulong. May gumigising kay Elaine tuwing gabi. May boses. At ang boses, nanghihingi ng isinauli naming damit." Tahimik si Mang Tibor. Tumingin siya sa paligid at hinaplos ang isang tangkay ng damo. "Hindi lang boses ang gumagala, ma'am. Isa itong diwa ng matinding hinanakit. Nakikita ko ang kanyang anyo tuwing dapit hapon. May putol na paa at walang mukha." "Diyos ko," napabulong si Ma'am Rosalie. "May dapat tayong gawin," dagdag ni Mang Tibor. "Kailangan natin ibalik ang respeto. Hindi sapat na alisin lang ang kulay. Kailangan ang paglilinis, ang pagpapaumanhin." Kinagabihan, tinipon nila ang ilang matatanda ng baryo. Kasama si Kapitan Ramon, ang guro, si Mang Tibor, at ang ina ni Elaine. Naglakad silang grupo patungo sa tulay. May dalang itim na manok, mga puting kandila, at suman na binalot sa dahon ng saging, mga alay para sa mga nilalang na hindi matahimik. Pagdating sa gitna ng tulay, nagsindi ng kandila si Mang Tibor.
Itinayo ito sa gitna, saka nagsimulang magdasal sa sinaunang wika ng mga higaonon. Daga, tubig, hangin, apoy, mga elemento ng lupa, tinggin ninyo kami. Diwa ng tulay, kami humihingi ng tawad sa paglabag sa iyong katahimikan. Tinatahak ng mga bata ang landas na ito. Dala ay inosenteng lakad, hindi pang aalipusta. Tahimik ang gabi, ngunit nang ilagay ni Mang Tibor ang pulang piraso ng tela sa ibabaw ng kandila, biglang lumamig ang hangin. Napansin ng lahat na ang apoy ay naging asul. Tinanggap na nila pulong ni Mang Tibor. Ngunit biglang may sumigaw, si Noel. Napatingin silang lahat. Tinuturo niya ang kabilang dulo ng tulay. May batang babae roon, nakapulang bestida, walang mukha, nakalutang. Lorena, pulong ni Kapitan Ramon. Siya yon, lumapit ang anyo ni Lorena. Mabagal, palapit. Ayokong kunin si Elaine, gusto ko lang ng hustisya. Mahina, ngunit malinaw ang tinig na dumampi sa isip ng lahat. Paano? Tanong ni Ma'am Rosalie. Itinaas ng diwang si Lorena ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, may lumitaw na lumang badge. Isang button pin na may simbolo ng eskwela. May pangalan, El Navarro. Kinuha nila to. Tinago nila ang dahilan. Napatingin si Kapitan Ramon kay Mang Tibor. Navarro, iyon ang apelyido ni dating Principal Erning Navarro. May itinatago ang paaralan, tugon ni Mang Tibor. Kailangang malaman ang buong istorya. Nang tumalikod ang diwa ni Lorena, unti-unti itong naglaho sa hangin. Sa paanan ng tulay, may iniwang marka ang kanyang paa, dugo na hugis titik N. Sa gabing iyon, muling nagising si Elaine. Tahimik ang paligid. Wala ng boses, ngunit sa ilalim ng kanyang unan, may nakatagong lumang papel, isang sulat. Ang nilalaman, isang diary entry, sulat kamay. May pamagat, araw ng aking pagkamatay, LN. Araw ng aking pagkamatay, LN. Setyembre 14, 2005, hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit. Matagal ko nang alam na may hindi tama sa nangyayari sa paaralan. Nakita ko si Principal Navarro kagabi. May kasamang mga lalaki. May dinalang sako, mabigat. Isa sa mga ito gumalaw parang tao. Ilang minuto pa, narinig ko ang pagsabog ng putok. Kinabukasan, wala ni isang guro ang gustong magsalita. Tinanong ko si Ma'am Celia, nanginginig siya, pero sabi niya, walang nangyari. Tumahimik ka na lang. Baka ako na ang sunod. Pero hindi ko kayang manahimik. Isusulat ko ito, baka sakaling may makabasa. Kung mawala man ako, tandaan ninyo, hindi ako nagpakamatay. At ang dahilan ng aking pagkamatay ay nakaugat sa kasinungalingang ito. Lorena Navarro nang mabasa ni Ma'am Rosalie ang sulat mula sa unan ni Elaine. Hindi na siya nagdalawang isip. Dali-dali siyang nagbihis, lumabas ng bahay at pinuntahan si Mang Tibor. Hindi ito simpleng engkanto lang, Mang Tibor. May krimen na itinago at ginamit ang takot ng tao para patahimikin ang kaluluwa. Tinitigan siya ni Mang Tibor. May kailangang managot. Pero sa mundong ito, ang mga buhay ang dapat humarap sa bangungot na nilikha nila. Kinabukasan, naganap ang unang pulong bayan sa kapatagan sa loob ng 2 dekada. Nagsalita si Kapitan Ramon. Mga kabaryo, may kailangang malaman ang lahat. Noong taong 2005, may insidenteng tinakpan ng mga nasa kapangyarihan
sa paaralan. Isang estudyante ang nawala, hindi na nakita. Ang pangalan niya, Lorena Navarro. Ang kanyang kamatayan ay hindi natural. At ngayon, humihingi siya ng katarungan. Nagbulungan ang mga tao. Ang iba, nanlaki ang mata. Ang ilan, lumingon sa likuran na parang may kinatatakutan. Tumayo ang isang matandang babae mula sa likuran. Hindi ko na kaya ang konsensya ko, sabi ng babae. Ako si Ma'am Celia. Nandoon ako nang mangyari yon. Si Principal Navarro, pinagbintangan si Lorena na nagnakaw ng pera ng PTA. Pero ang totoo, siya ang kumuha. Nang ibunyag ni Lorena ang totoo, biglang nawala ang bata. Kinabukasan, may bago ng kwento na engkanto raw ang kumuha. Inilihim naming lahat. May bumagsak na tahimik na pag-iyak sa gitna ng mga tao. Ang ina ni Elaine, si Aling Sandra, ay lumapit kay Ma'am Celia. Bakit hindi kayo nagsalita noon? Ilang bata na ang halos mamatay sa tulay na yan. Kasama ang anak ko, napaluhod si Ma'am Celia. Pinagbantaan kami, takot kami kay Erning. Lahat kami, biglang lumamig ang hangin. Ang mga ilaw sa plaza ay pawang namatay. May malamig na hangin na dumaan mula sa direksyon ng tulay. May anino na dumaan sa gitna ng mga tao. Isang babaeng may pulang bestida. Lumalakad, walang mukha. Ngunit hindi nagalit ang enerhiya nito. May lungkot, may hinaing. Tumingin ito kay Ma'am Celia, saka kay Kapitan Ramon. Saka ito tumayo sa harap ni Elaine at inabot ang isang lumang kuwintas. Pagkakuha ni Elaine, muling nagsalita ang tinig, ngunit sa isip ng lahat. Ngayon ay alam niyo na ilang taon akong humingi ng boses. Maraming taon akong ginawang kwento ng takot. Ngayon, ibalik niyo ang pangalan ko. Pagkatapos ng mga salitang iyon, unti-unting naglaho ang anyo ng diwa. Ngunit ang mga nakakita, hindi kailanman makakalimot. Ilang araw ang lumipas. Sa bulletin board ng Kapatagan Elementary School, isang bagong plakang marmol ang ikinabit. Sa alaala ni Lorena Navarro, 1995 to 2005, isang matapang na batang babae na hindi natahimik sa harap ng kasinungalingan. Ngayon, ang kanyang tinig ay maririnig na muli, nagsagawa ng misa sa tulay. Inalis ang takot, pinalitan ng mga bulaklak at mga ilaw. Ngunit isang gabi, habang nililinis ni Noel ang kanyang bag, may napansin siyang papel na tila ipinuslit sa loob. Isang guhit, isang imahe, ang tulay, at sa ilalim nito, tila may maliit na mundo, isang bagong babala. Sa likod ng papel, may sulat kamay. Isa lamang ako sa mga bantay. Huwag mong subukan ang hangganan. Ang tulay ay daan, pero pwede rin itong maging bitag. Kinabukasan, muling nagkita-kita sina Elaine, Pia, Noel at Brian sa silid-aklatan ng paaralan. Tahimik ang paligid, pero bakas sa mga mukha nila ang hindi pa natatapos na kaba. Sa mesa, nakalatag ang guhit mula sa papel na nakuha ni Noel. Ang tulay na tila may anino ng isang mundo sa ilalim nito. Parang may sinasabi, "Tung guhit na to," bulong ni Brian. "Tingnan niyo tong parte sa ilalim. Parang may mga bahay, parang bayan." "Baka yun ang tinutukoy ni Lorena na ibang bantay," sagot ni Pia. "Hindi lang siya ang nagbabantay, baka may mas malalim pa." Napakunot ang noo ni Elaine. "Kung may ibang mundo sa ilalim ng tulay, paano tayo makakarating doon?" Sumagot si Noel. "Hindi tayo pupunta, pero baka may paraan para malaman kung totoo nga to." Nang gabing iyon, bumalik si Noel sa tulay. Mag-isa.
Bitbit ang lumang flashlight ng kanyang tatay at ang papel na may guhit. Tahimik ang paligid, wala ni isang sasakyan. Tanging tunog ng kuliglig at malamig na hangin ang maririnig. Nilatag niya ang papel sa gitna ng tulay. Inilawan. Huminga siya ng malalim. Totoo ka ba? Lorena, kung nandyan ka pa, pakita mo sa akin kung ano ang ibig sabihin nito. Walang sumagot, ngunit biglang nag-init ang papel. Nang tumingin si Noel sa ilaw ng kanyang flashlight, lumabo ang lente at sa gitna ng tulay, tila may malabong liwanag sa sahig. Isang bilog na parang salamin, ngunit hindi refleksyon. Para itong bintana, lumuhod siya. Tiningnan ng mabuti. Sa ilalim nito, may gumagalaw. May isang nilalang, baluktot ang katawan, mahaba ang leeg, walang mukha, pero may 10 punong-puno ng ngipin. Nakatingin pataas, papunta sa kanya, napaatras si Noel. Ngunit huli, napumutok ang ilaw ng kanyang flashlight. Tumindig ang malamig na hangin, isang tinig ang dumaan sa kanyang tainga. Hindi lahat ng bantay ay kaalyado ni Lorena. Isa lang siya sa marami at ang mas matanda sa kanya, galit sa mga bata. Kinabukasan, hindi pumasok si Noel. Ayon sa kanyang nanay, umiiyak ito buong gabi at tumangging magsalita. Nanginginig pa rin kahit wala ng lagnat. Pinuntahan siya nina Elaine, Pia at Brian. Nang makita nila si Noel, tila hindi na ito ang dati nilang kaibigan, maputla. Mabigat ang mga mata. At paulit-ulit lang ang sinasabi, may mga mata sa ilalim. Hindi sila tao. Hindi sila tao. Ibinigay ni Noel kay Elaine ang papel. Ngunit ngayon, may bago na itong guhit. Sa likod ng tulay, may pinto. At sa pinto, may simbolo. Isang bilog na may 3 linya na nakapaikot. Sa ilalim, nakasulat. Kung sino ang makakita sa simbolo, pinili na ng tagasilip. Napaatras si Pia. Elaine, tingnan mo tong sulok, parang may petsa. Hunyo 13, bulong ni Brian, yun ang araw ng pasukan. Pero may dagdag, sabay lapit ni Elaine. Hunyo 3, 12 rin ng tanghali, pagbubukas ng pinto. Muling kinausap ni Ma'am Rosalie si Mang Tibor. Hindi ito tapos. Hindi, si Lorena ang bantay ng tulay. Isa lang siya sa mga nilamon ng sikreto. At ngayon, may ibang gumigising. Tahimik si Mang Tibor. Ngunit humugot siya ng isang lumang piraso ng kahoy mula sa kanyang aparador. Isang pananda ng babaylan, hugis tao na may simbolo ng araw at buwan sa noo. May mas matandang nilalang sa ilalim ng tulay. Ang mga matatanda rito ay may kwento tungkol sa tagasilip, isang nilalang na nagmamasid sa mga bata, lalo na kapag sila'y nagkakatuwaan sa mga lugar na hindi dapat tinatahak. Bakit mga bata? Tanong ni Ma'am Rosalie. Dahil ang tulay na yan dati lugar ng alay. Matagal bago pa tayo, panahon pa ng mga dikristyanong ritual. Ang mga engkanto roon, hindi lang basta espiritu. Gising silang muli dahil sa takot, ingay at paghahanap ng hustisya. Paano natin sila mapipigilan? Hindi sumagot si Mang Tibor. Sa halip, tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana, patungo sa direksyon ng tulay. Hindi na sila mapipigilan, pero baka matutunan natin kung paano makiusap bago pa tuluyang bumukas ang daan. Habang naglalakad si Elaine pauwi, may naramdaman siyang humawak sa kanyang kamay. Akala niya si Pia.
Ngunit paglingon niya, wala. Sa gilid ng kanyang palad, may naiwan na marka, isang bilog na may 3 linya sa palibot. Pagtuntong ng Hunyo 13, muling nagbukas ang paaralan. Normal ang kilos ng mga guro at estudyante. Pero sa mga mata ni na Elaine, Pia, Brian at Noel, na ngayoy muling nakakabangon, may bumabalot na tensyon. Alam nila, 12:13 ng tanghali, may mangyayari. Nasa silid-aralan si Elaine nang muling sumakit ang kanyang palad. Nanginginig ito, parang nasusunog. Nang tingnan niya, kumikislap ang marka sa balat niya. Hindi ito ordinaryong sugat, parang buhay. Elaine, ayos ka lang? Tanong ni Pia na agad lumapit. Tumarami ang mga palatandaan, bulong ni Elaine. Tingnan mo! Ipinakita niya ang guhit sa kamay. Napatigil si Pia. Brian, tingnan mo to! Tawag niya sa kaklase. Lumingon si Brian at halos mabitawan ang lapis nang makita ang lumalalim na kulay ng marka sa kamay ni Elaine. Hindi pa man sumasapit ang 12:00, biglang tumigil ang lahat ng orasan sa buong paaralan. Eksaktong 12:13, nagpatay sindi ang mga ilaw. Naging malamig ang paligid. Mula sa labas, may narinig silang tila tunog ng kuliglig, ngunit hindi normal. Parang pinipilit tumugtog sa pagitan ng mga hikbi at bulong. Punta tayo sa tulay, sabi ni Noel. Ngayon na, lumabas silang 4. Walang guro ang pumigil. Parang lahat ay natigil sa oras. Sa paglapit nila sa tulay, napansin nilang may mga anino sa gilid. Hindi gumagalaw. Tila mga silweta ng tao, matangkad, baluktot at may mata na pula. Sa gitna ng tulay, may bumukas na luma, kakulay ng kalawang na pinto. Ang simbolo sa guhit ay naroon, ang bilog na may 3 linya sa paligid. Kumukutitap ito. Naglakad si Elaine papunta roon. Sa bawat hakbang, parang may humihila sa kanya. Elaine, sandali, sigaw ni Brian. Ngunit tila hindi siya naririnig. Parang nasa ilalim ng tubig ang kanyang pandinig. Sa paglapit niya sa pinto, may biglang lumabas mula sa anino. Isang matandang lalaki, kulubot ang mukha, ngunit may katawan ng hayop. Mahaba ang mga kuko. Isa itong taga-silip. Tiningnan siya ng nilalang. Pinili ka hindi dahil ikaw ang pinakamatapang. Pinili ka dahil nararamdaman mo kami. Napalunok si Elaine. Ano ang gusto niyo sa amin? Ang mundo ay hindi lamang para sa tao. Ang tulay na ito ay nilikha para pagtagpuin ang dalawa, ngunit ginamit sa panlilinlang. Ngayon, may kailangang bumawi. Si Lorena? Tanong niya. Isa siyang tinig. Ngunit ikaw ang sisidlan. May dapat kang ibalik. Biglang sumara ang pinto, nawala ang nilalang. At nang magising si Elaine, nasa gitna na siya ng tulay. Nakahandusay. Paligid niya ay may mga pulang dahon. Kahit tag-ulan, lumapit ang mga kaibigan niya. Elaine, okay ka lang? Hindi ko alam. Pero may iniwan sila sa akin. Ibinuka niya ang kanyang kamay. Sa palad niya, may papel na tinupi ng maraming beses. Binuksan nila ito. Kung hindi mo maililipat ang daan, ipagpatuloy mo ang kwento. Ang tulay ay hindi na sa iisang mundo lang. Binuksan mo na ang mata ng kapatagan. Kinagabihan, pinisita muli ni Ma'am Rosalie si Mang Tibor. Hindi lang basta espiritu ang nakita ng mga bata. Isa na silang bahagi ng kasaysayan ng lugar. Nagpakita si Mang Tibor ng lumang mapa, hindi ng kapatagan,
kundi ng isang lumang nayon. Sa gitna nito, may simbolo ng tulay at sa ilalim, mga panulat na baybayin. Ang pangalan ng lugar ay Kaluhang Tibay, isang sagradong lugar. Sa bawat 3 henerasyon, may isang batang pinipili para maging tagapagsalaysay, para mapanatili ang pagkakabalanse ng daan. Si Elaine? Oo, sagot ni Mang Tibor. At simula ngayon, hindi na siya basta bata. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ni Brian ang isang journal sa ilalim ng silid-aklatan. Hindi sa shelf, kundi sa loob ng sahig. Nang buksan niya ito, may nakasulat, Sextam, andam, aklat ng mga daan. Huwag buksan kung hindi mo kaya ang kabayaran. Sa likod ng pabalat, may marka na ring kahawig ng kay Elaine. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. At sa sandaling iyon, muling narinig ni Brian ang mga kuliglig sa loob ng kanyang tenga. Mula nang mabuksan ni Brian ang journal, nagsimula na siyang makakita ng mga imahe na hindi naman talaga naroon. Habang nakaupo sa silid-aralan, minsan ay makikita niya ang pisara na unti-unting nadidiliman at may sulat na lumilitaw sa likod. Ang susunod na daan ay nakatago sa likod ng tawa ng bata. Hapong iyon, kinausap niya si Elaine. May pinapakita sa akin ang journal pero hindi ko maintindihan. Tila may mga tanong ito na hindi literal. Pakita mo sa akin, sagot ni Elaine. Inilatag ni Brian ang journal sa mesa sa ilalim ng puno sa likod ng paaralan. Habang tumatama ang liwanag ng araw, tila may kumikinang sa mga pahina. Ang mga baybayin ay gumagalaw, lumilipat ng hugis. Parang pinipilit nilang iparating ang susunod na hakbang, ani Elaine. Tawa ng bata, sambit ni Pia na sumunod sa kanila. Sa palaruan kaya? Pwedeng subukan, sagot ni Noel. Pero hindi to basta laro lang. Baka may patibong. Nagpunta silang 4 sa lumang palaruan malapit sa kagubatan. Dati itong masayang lugar para sa mga bata sa nayon. Pero mula nang may batang mahulog sa duyan at mabali ang leeg, iniwasan na ito ng lahat. Habang nag-iikot si Brian, bigla niyang narinig ang mahinang tawa ng bata sa ilalim ng lumang slide. Tumigil siya. Narinig, "Niyo yun?" Walang sumagot. Lumingon siya. Wala na sina Elaine, Pia at Noel. Elaine? Tawag niya. Pia, Noel, tahimik. Tanging tawa lang ng bata ang naririnig niya. Palakas ng palakas, lumapit siya sa slide at dahan-dahang sumilip sa ilalim. May nakita siyang bata, nakatalikod, nakatayo sa loob ng dilim. Uy, ayos ka lang? Dahan-dahang lumingon ang bata. Wala itong mukha. Isa lang itong balat na pabilog, ngunit sa loob nito ay may bibig na punong-puno ng ngipin. Tumakbo si Brian, ngunit biglang umikot ang mundo. Hindi na siya nasa palaruan, nasa ilalim na siya ng tulay. Maitim ang paligid, maraming pinto, at bawat pinto ay may pangalan nila. Elaine, Pia, Noel, Brian. Isang boses ang lumitaw. Isang daan, isang kwento, isang sakripisyo. Samantala, hinahanap na nina Elaine si Brian. Hindi siya basta nawala, ani Pia. May narinig din akong tumawa, parang batang malikos pero malamig ang tunog. May koneksyon ang lahat ng to sa journal, sagot ni Noel. At kung totoo ang sinabi ni Mang Tibor, baka tuluyan nang nabuksan ang daan sa Kaluhang Tibay. Habang naglalakad sila sa gilid ng kagubatan pa uwi,
Napansin nila ang lumang kubo na dati iniiwasan ng lahat. Napapalibutan ito ng mga tuyong damo at mababangong bulaklak na hindi nila kilala. Hindi ito dati ganito. Anipian nilapitan ni Elaine ang pintuan. Nakalapat, ngunit may sulat sa ibabaw gamit ang dugo. Kung gusto mong makuha siya, dalhin mo ang pananda ng babaylan. Tumakbo si Elaine pauwi. Pitpit ang panandang ibinigay ni Mang Tibor. Pinalikan nila ang kubo. Pagdating doon, kusa itong bumukas. Sa loob, may hagdan pababa. Hindi pa kailanman nakita ng mga taga-barangay. Lumalim ang dilim. Humakbang sila. Hawak-hawak ang pananda. Sa ilalim ng kubo, may isang silid na yari sa bato. May mga ukit sa pader, mga nilalang na hindi tao, mga seremonyang may dugo at tulay na umaabot sa alapaap. Sa gitna, naroon si Brian. Nakatayo, parang walang malay. Lumapit si Elaine. Brian, ngunit biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa pader, lumabas ang nilalang, ang tunay na tagasilip. Mata nito ay apoy, katawan ay binubuo ng mga baling buto. Bakit ka bumalik, tagapagsalaysay? Para iligtas ang kaibigan ko, sagot ni Elaine, hindi umiwas ng tingin. Ang isa ay kailangang manatili, iyon ang kasunduan. Kung ganon, ako na lang ang manatili. Pakawalan mo siya. Tumahimik ang tagasilip. Tumingin sa pananda. Pinili ka ng pananda, ngunit hindi ikaw ang hinihintay ng daan. Siya. Lumingon si Elaine kay Brian. May liwanag sa kanyang noo, katulad ng kay Lorena noon. Siya ang susunod na tagabantay. Nanggilala silang lahat. Si Brian, na dating takot at tahimik, ngayoy nakatingin sa tagasilip na para bang matagal na niya itong kilala. Alam ko na, bulong ni Brian. Kailangan kong manatili para hindi maulit ang pagkakamali ng mga nakaraan. Brian, pipigilan sana siya ni Noel, ngunit ngumiti lang si Brian. Kung ako ang kailangan para isara ang daan, gawin mo na. Hinawakan ng tagasilip ang kanyang balikat. Napuno ng liwanag ang silid. Pagdilat nila, nasa labas na ulit sila ng kubo. Sarado na ang daan. Wala na si Brian. Sa kamay ni Elaine, isang bagong papel. Ang tulay ay muling isinara. Ngunit huwag kalilimutan. May mga mata sa ilalim, naghihintay lamang ng panibagong kwento. Makalipas ang mga araw na wala si Brian, tahimik na nagbalik ang buhay ng mga bata sa bukid noon. Ngunit sa puso ni Elaine, may bigat pa ring hindi maalis. Ang pananda ng babaylan ay lagi niyang bitbit. Parang ito na ang tanging alaala kay Brian. Isang gabi, habang nag-aaral si Elaine sa kanyang silid, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan. Nilapitan niya ang bintana at nakita ang tulay sa dilim. Tila ba may ilaw na kumikislap sa ilalim nito. Dahan-dahang lumabas si Elaine at nilakad ang daan patungo sa tulay. Paglapit niya, nakita niyang may mga maliit na bata na naglalaro sa tabi. Pula ang suot nila, mga damit na pula, tila lumang estilo. Napatingin si Elaine sa isang batang babae na nakapula na nakatingin sa kanya. Hindi mo dapat suotin ang pulang damit dito, sabi ng bata. Ang boses ay mahinang bulong dahil yan ay para sa kanila, para sa mga bantay ng tulay. Napatingin si Elaine sa paligid. Nakita niya ang mga anino na unti-unting lumalabas mula sa dilim. Mga engkantong matanda, may mga mata na nagliliwanag sa madilim. Hindi sila makakaalis, dagdag ng bata. Hindi
na tulad ni Brian. Pumasok si Elaine sa tulay at sa ilalim nito ay nakita niya si Brian. Ngunit iba na ang hitsura nito. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pulang ilaw. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may kakaibang kapangyarihan. Elaine, wika ni Brian na may kalmadong tinig. Ito na ang tunay na tungkulin ko bilang tagabantay. Ngunit may balak pa rin ang mga matatanda. Hindi pa tapos ang laban. Paano kita matutulungan? Tanong ni Elaine, kahit na alam niyang maaaring delikado. Hindi na ako ang kailangan niyo, sagot ni Brian. Ngayon, kayo ang susunod na tagapagsalaysay. Kayo ang magpapanatili ng daan. Ang pananda ay gabay lamang sa inyo. Sa likod nila, unti-unting lumabas ang iba pang mga anino. Mga batang nawawala, mga kwento ng nakaraan, mga lihim na hindi pa nalulutas. Hindi lang ito tulay, sabi ni Brian. Ito ay pinto sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga engkanto. At sa bawat bukas na daan, may mga kwento na kailangang kwentuhan. Hindi natatapos ang kwento ng tulay. Kinabukasan, muling nagtipon sina Elaine, Pia at Noel. Nakita nila ang pananda ng babaylan sa kamay ni Elaine. Unti-unting kumikislap. Handa na ba kayo? Tanong ni Elaine. Hindi tayo maaaring tumalikod, sagot ni Noel. Ang daan ay bukas na at tayo na ang susunod. Naglakad silang tatlo papunta sa tulay. Dala ang mga alaala ni Brian at ang pananda. Habang nilalakad nila ang tulay, naramdaman nila ang malamig na hangin at ang malalambing na bulong ng mga engkanto. Sa bawat hakbang, tayo ay nagiging bahagi ng kwento. Hindi ito katapusan, kundi simula ng panibagong kabanata. Habang naglalakad sina Elaine, Pia at Noel sa tulay, ramdam nila ang bigat ng responsibilidad na dala ng pananda. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang mga bulong ng mga naunang tagapagsalaysay, ang mga tinig ng mga batang nawawala, at ang mga kwento ng mga engkanto na nagbabantay sa tulay. Biglang lumabas mula sa dilim si Brian, ngumingiti ng may kapayapaan sa mukha. Kayo na ang susunod na tagapagsalaysay. Panatilihin ninyo ang balanse. Tumango sina Elaine, Pia at Noel. Alam nila na simula ngayon, hindi na lamang sila mga bata. Sila na ang magiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Habang unti-unting nawawala ang mga anino, sumilay ang unang liwanag ng umaga sa kapatagan. Ang tulay, bagamat lumang-luma na, ay muling naging simbolo ng pag-asa at ng koneksyon sa mga lihim ng nakaraan. Habang lumalakad pabalik sa kanilang mga tahanan, nagdalangin sina Elaine, Pia at Noel na patuloy na alagaan ang daan. Hindi lamang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa lahat ng mga kwento at kaluluwa na nagdaan at magdadaan pa rito. Magandang gabi mga ka-amazing! Diyan na nagtatapos ang ating kwento na Tulay sa Kapatagan. Maraming salamat sa pagsamahan ninyo ako sa kakaibang paglalakbay na ito dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa video na ito. At syempre, mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, paalam!